Sa magang ito, nagagalak ba ang bawat isa? Praise the Lord. Hallelujah. At sa walang pagkaabala ay hinihiling ko po na tayo ay magbasa ng kanyang mga talata. Ang ating babasahin po ay nandito po sa Book of Proverbs, chapter 18, verse 20 hanggang 21. Ang ating magiging foundational scripture ay narito sa verse 21. Again, Proverbs chapter 18, verse 20 hanggang 21. Sa King James Version, ito po ang sabi. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Verse 21, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Let us say amen to the words of God. Amen. Tayo po ay makakaupo na sa umagang ito. Hallelujah. God bless you. Sa umagang ito, pagpalain tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Salamat sa naipangaral kanina. At ito rin ay maitatouch natin sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Salamat sa pribilehiyo na pinagkalooban sa umagang ito na magbahayag ng mga salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ako rin naman ay kinakabahan. Tagal na rin akong nag-share pero iba po kasi ang preaching. It will take 1.5 hours. Ating usual na ginagawa sa pagbabahagi ng salita ay nasa mga 45 minutes. And usually ito ay more in teaching. So pag sinabing preaching of the word ay ito ay mayroong kalayaan, hindi lamang sa pagti-teaching, kundi mayroon din preaching. So mayroon din kinakailangan na mapunan sapagkat I believe na ang Diyos ay malayang makapagturo sa atin, makapagsaway, makapagtuwid, upang ang tao ng Diyos ay maging kumpleto. Kailangan yan. Kailangan ng pangangaral, kailangan din naman ng pagtuturo. Ang pangangaral, dadaling ka nito sa conviction, sa pagsisisi, sa pagbabago ng puso at kaisipan. Ang pagtuturo naman ay pag-equip, pagiging matatag. At pag ito ay kinumbine ng dalawa, ay mas mainam sa isang tao. At ang sabi ng Biblia, kapag ito ay scriptures ay ipinapangaral na may ganitong kalagayan, ang tao ng Diyos, the man of God, ay may establish or makukumpleto o magiging perfect. At patawad nyo kung hindi ako ganun kahusay, pero I believe na meron naman kayong pangunawa sa bawat isa sa atin, lalo na sa akin. So ngayon, sa umagang ito, bago malimutan ang aking title sa umagang ito, The Power of Consistency, Speaking the Word Until It Manifests. Again, the power of consistency, speaking the word until it manifests. Sa Tagalog, ang kapangyarihan ng pagpapatuloy. Patuloy na pagkasalita ng salita ng Diyos hanggang ito ay mahayag. Again, sa Tagalog, ang kapangyarihan ng pagpapatuloy, patuloy na pagsasalita ng salita ng Diyos hanggang ito ay mahayag. Okay ba yon? Nakuha ba? Now, sa magang ito, gusto kong bigyan ng diin ang ating binasa ng mga text. Gusto kong inyong maunawaan ang context ng sinabi ng Book of Proverbs, chapter 18, verse 20 and 21. I want you to be honest. Sa verse 20, babasahin ko at tatanungin ko kayo. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. How many of you na naintindihan ang talatang ito? Sinong taas ang kamay? Yung verse 21, medyo madali nating maunawaan. Kasi ang verse 21, death and life are in the power of the tongue. And they shall love it, it shall eat the fruit thereof. But ang verse 20 ay para bagang
parable. Para bagang hindi pa ganun kaliwanag. Tama po ba? Ulitin ko. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall he be filled. Sa Tagalog, para lubos nating ma-emphasize, ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kanyang bibig. Sa bunga ng kanyang mga labi ay masisiyahan siya. So medyo nagkakaroon tayo ng kaunawaan sa talatang ito. At ang ERV version, ito naman, yung mababaw na translation ng English, easy read version. Your words can be satisfying as fruits, as pleasing as the food that fills your stomach. Okay, so sa mga talata at mga version na ating binanggit, makikita natin ang mga iba't ibang uri na kung paano nila ito dinadrive. Ipinakita dito, hindalimbawa dito, ang mga salita ay katulad din pala ng bunga. Di ba kapag merong fruits o may bunga ng mansanas tayong kinakain, pag marami tayong kinakain, nasa-satisfy ang ating tiyan. Tama? Gayon din daw ang salita. But, idig natin ito ng deeply. Ang pagkain ay pumaparoon sa bibig, dumadarating dito sa ating esophagus, nadadigest ng ating tiyan. Tama po ba? Pumapasok ang pagkain. Pero ang salita ay iba. Ang salita ay lumalabas sa bibig. Tama po ba? Pero bakit ganon ang similar na magiging resulta? It's satisfying to our selves, sa ating sarili. Well, kung ating bibigyan ng diin ng mga bagay na ito, ay ating makikita, magbibigay ako ng halimbawa. Sino ba dito yung galit na galit sa kanyang loob? Sa kanino man, galit na galit, pinipigilan niya sa kanyang loob. Pag dumating ang panahon, hindi niya na kaya itong i-hold in, sasalitain niya. Kapag nasalita niya ang isang bagay na naroon sa kanyang loob, na kanyang pinipigilan sa maraming panahon, pag nasalita niya, ano ang magiging resulta? Satisfying. Nawala ang presyon, na ibulalas ko ang aking galit, na i-confess ko. And that is the reason, sabi ng mga tao, kapag ako ay galit na galit, kailangan kong sabihin kasi kapag hindi ko sabihin, parang sasabog ako. Kapag sinabi daw niya, meron daw hati dito na parang feeling na release or relief. At ang mangyayari, para daw nabunutan ng tinik. Sinong nakapakrinig niyan? May ganyang mga tao. Siguro sa isang pangalawang halimbawa, maunawaan nyo. Sino ba dito yung nagmahal? Yung nagmahal ng sobra. Yung pinipigilan mo yung pagmamahal mo ng una sa isang tao na yung hinahangaan at ikaw ay napukay ng iyong pagmamahal na gusto mong sabihin. Pero dahil hindi mo kayang pigilan, minsan ginagawan mo sa letter, pero once na yung nirelease doon sa isang minamahal mo, merong isang kumakawala sa iyo na presyon. Tama? Pangatlong halimbawa, kasalanan. Sino ba dito yung may kasalanan na hindi kino-confess? Tinatago ang kasalanan sa mahabang panahon. Yang kasalanan na yan ay nagpapahirap sa iyo, brothers and sisters. Kapag yan ay tinatago mo sa mahabang panahon, ang iyong buhay ay magiging miserable. Pero the very time na yung ikinonfess yan, mawawala ang bigat sa iyo. Ang guilty ay mawawala. Magkakaroon ka ng relief, magkakaroon ka ng freedom. Ang Bible ay ating makikita upang ito ay suportahan. Ang book of Proverbs ay punong-puno ng mga sabihin natin na wisdom. Basahin natin ang book of Proverbs chapter 32 verse 1 hanggang 5. Dito makikita natin. Ang sabi dito ng verse 1,
a maskil of David. At ang sabi dito, it is a great blessing when people are forgiven for the wrong they have done. Ano daw tawag doon? Great blessing daw ang mararamdaman ng isang tao kapag ang kanilang kasalanan, ang kanilang mga nagawang mali ay pinatawad. Well, we have a great blessing sapagkat pinatawad tayo ng Diyos. When their sins are erased. Another verse 2, it is a great blessing when the Lord says they are not guilty, when they don't try to hide their sins. Hallelujah. Kainam kapag ito ay ating narinig mula sa Panginoon, ang iyong kasalanan ay pinapatawad na. Kapag narinig mo sa Panginoon yan, kapag na-feel mo sa iyong puso na ikaw ay tunay na pinatawad ng Panginoon, para bagang merong release, freedom na nakawala, na natanggap mo. Pero tingnan nyo ang verse 3 hanggang verse 5. Sabi dito ni David, Lord, I prayed to you again and again. But I want you to take note ang second phrase, but I did not talk about my sin. Ibig sabihin, hindi niya sinasabi ang kanyang kasalanan. Hindi niya ito sinasaysay sa Diyos. So I only became weaker and more miserable. Kapag hindi pala natin kino-confess ang ating kasalanan sa Diyos, ating itinatago lang sa ating sarili, ano ang sabi? Magiging weaker at magiging miserable ang isang tao. Ang verse 3 ang sabi, Lord, ang verse 4, every day you made life harder for me. Oh my. I became like a dry land in the hot summer time. Parang isang lupa na tigang dahilan sa sobrang init ng panahon. But sabi sa verse 32, but then I decided to confess my sin to the Lord. I stopped hiding my guilt and told you about my sins. This time, sabi din David sa verse 5, ngayon hindi ko na ito itatago sa iyo, Diyos. Ngayon ito ay aking ihahayag sa iyo. Ito ay aking i-confess sa iyo. Hihinto na ako sa pagtatago ng mga kasalanan, my guilt, and aking mga sins. Ano sabi doon? And you forgave them all. Well, sabi ng Bible, if we confess our sins, He is faithful na tayo ay Kanyang patatawarin. Pero kapag tinatago natin ang kasalanan sa ating puso at hindi natin ikino-confess, ang iyong buhay ay magiging miserable. Magiging weaker. Hinalimbawa ito katulad ng isang lupang tigang, tuyot, nandoon sa kalagayan ng init ng panahon. What a miserable ang isang tao kapag hindi niya na-confess. Ano ang tawag doon? Kapag na-confess mo, there is a release. There is a relief. There is a freedom. At yun ang sinasabi ng Proverbs chapter 18 verse 20. Kapag daw ito ay ating na-release, it gives satisfaction sa ating pagkataong pangloob. Well, naunawa natin ang paghahalimbawa. Napakainam nung aking itong binabanggit, ito ay aking itong inaaral. Sabi ko, Lord, salamat. At alam niyo po ba, to simplify, ang pag-aaral na ito sa English ay isang word lamang. Ang word na catharsis. Letter C-A-T-H-A-R-S-I-S. So, catharsis. Ang catharsis, ang meaning ito, emotional release. That happens when strong feelings are expressed instead of kept inside. So, kailangan pa lang, ang feelings na ito, kapag daw ito ay na-release, ang tawag doon daw ay catharsis. So, vocabulary word, catharsis. Brothers and sisters, ang second na ating pag-usapan ay verse 21.
Book of Proverbs chapter 18 verse 21. Sa Tagalog, malinaw na sinabi, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Well, kapag sinabing buhay, kapag ikaw'y nagsasalita na may pag-asa sa isang tao, kapag ikaw ay nagsasalita ng mayroong pagpapalakas ng loob sa isang tao, kapag ikaw ay nagsasalita ng may pananampalataya sa isang tao, ito, ang hatid nito ay buhay para sa kanya. Pero sa kabilang banda, meron din palang kamatayan. Kapag ikaw ay nagsasalita ng pangit sa isang tao, kapag ikaw ay nagsasalita ng paninira, kasinungalingan, galit, pagkasira sa isang tao, ang hatid sa tao na tumatanggap ay kamatayan. Pero alam niyo po ba ang babala? May babala. Anong sinabi ng babala dito? Basahin nga natin. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Meaning, kapag ito'y paulit-ulit mong sinasaysay, ikaw ay mananagot sa iyong mga sinasalita. Alam niyo yung tao, yung mga gossipers, yung mga chismoso, hindi na nag-iisip yan. Basta meron lang mapag-usapan. Salitain lang niya kung gusto nang salitain, pero they are accountable pagdating ng judgment. Matthew chapter 12, verse 36 hanggang 37. But I say unto you, sabi ni Jesus, that every idle words, ina-equate ito sa gossips. Ito yung mga salita na walang kabuluhan. Idle words that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Hallelujah. Pag ikaw'y nagsalita ng laban sa isang tao, kapag ang tao na yan ay tinubos ng dugo ng ating Panginoon, namatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa isang tao na yon at pinagsalitaan mo ng pangit. At kapag ang buhay niya ay nahiwalay sa Panginoon, mananagot ka sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon na nagtubos dyan. Yung pananalita mo at paninirang puri mo sa isang tao, mananagot ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, ang Panginoon, ang nagtubos sa taong yan. Kaya yung mga nagsasalita na hindi nag-iisip, may problema. Sino ba dito yung nagsasalita na hindi niisip? Death and power ay nasa dila ng isang tao. And that is the reason, be aware. Maging mapagbantay tayo. Ngayon, naintindihan natin ang dalawang talata. Ngunit, ang ating teksto, ang ating title na ating pag-uusapan is about the power of consistency. Speaking the word until it manifests. Alam niyo po ba, sa pag-aaral, nung maliit pa ako, nung college days, sabi ng aking professor, bago ka humarap sa panel discussion, humarap ka muna sa salamin. Tapos sabihin mo sa iyong sarili kung ano ang magiging ikaw sa pagdating ng panel discussion. Paulit-ulit mong salitain sa harapan ng salamin kung ano ikaw magiging. Remember the word consistency? Ito yung repeatedly action, di ba? Maliit man na action, kapag ito'y paulit-ulit mo, may malaking impact at resulta sa darating na panahon. Ang isang analogy na ating ipinakita, gaya ng isang tubig na pumapatak doon sa bato. Pag ang patak ay paulit-ulit, sa mahabang panahon, kaya niyang butasin ang bato. Sabi dito ng aking professor, ganun din ang gawin mo. Sabihin mo sa iyong sarili kung anong magiging ikaw pagdating sa panel discussion. Sabihin mo na ikaw ay magiging matagumpay sa panel discussion, masasagot mo ang lahat ng mga question, magiging kumpiyansa ka. Sabihin mo ang lahat ng pinakamainam na paulit-ulit bago ka humarap sa panel discussion. That idea ay hindi naman ang nanggaling sa professor ko.
mayroon niyang pinanghugutan na inspirasyon. Tama po ba? Sino niniwala niyan? Well, ang mga tinatawag na philosopher sa unang panahon, ang philosopher na nagsabi niyan ay si Aristotle, the greatest philosopher. Si Aristotle, ang sabi niya, we are what we repeatedly do. Again, we are what we are repeatedly do. Kung ano yung paulit-ulit mong ginagawa, marahil ikaw ay nagsasalita, marahil ikaw ay paulit-ulit mong itong kinikilos, later on, ikaw ay magiging gayon. Later on, yung sinasabi mong ikaw ay magsasuccessful, yes, ay magiging gayon. Ano ang key? Consistency. Ano yung ginamit? Repeatedly, words or action. Well, marami sa atin, pag nakita natin ang successful man, iniisip natin, ang galing nila no, sa kanilang bata, murang edad, nakuha nila ang ganitong successful sa buhay. Pero hindi natin nakita behind ng kanilang buhay. Anong sacrifices ang ginagawa nila araw-araw? Ilang oras sila natutulog araw-araw? Kasi kapag naging consistent ka, ang makikita dito, exponential result. Magiging maganda ang resulta nito kapag ang consistency sa ating buhay ay nagpapatuloy. Hallelujah. Now, balik tayo. Marami sa mga Christian, pagdating ng linggo, nagko-confess sila or nagsasalita sila ng tama, mabuti. Tama po ba? Tila baga nagko-confess sila ng may pananampalataya. For example, may sakit. Kapag dumating ang linggo, sinasabi natin, I am healed by the grace of the Lord. Sabi ng aming Panginoon, by His stripes we were healed. Binabanggit yan ng isang taong naroon sa kalagayan na may sakit. Pero, tingnan natin ang mga sumusunod na araw. Yung Tuesday kaya, nung Monday kaya, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, binabanggit ba niya yan? O baka tuwing linggo lang? Minsan, ang ating dinidesire sa Panginoon na hindi nangyayari sapagkat hindi ito nakikita ng Panginoon sa ating puso na mayroong pananampalataya. Sapagkat minsan, hindi tayo nagiging consistent. Nagiging inconsistent. Sunday, they speak faith. The other day, doubt. And that is the problem. And that's the reason ang ating kailangan ma-establish sa umagang ito, consistency of our words hanggang ito ay mag-manifest. Maganda yung pinanguhugutan ng mga philosopher. Ngunit sa Bible, dito ang pinakamainam na basihan kung paano ang isang tao ay magsasucceed in life. Ang salita ng Diyos, ito ay inahalin tulad sa isang binhi. Tama po ba ang Luke chapter 8 verse 11? Pero alam niyo po ba, bago ito magbunga, bago mo i-harvest ang binhi na iyong itinanim, kailangan dyan ay merong consistent na watering, consistent na cultivating, consistent na sunlight para sa binhi, at consistent na take caring sa binhi. Yung inaalis mo yung mga damo-damon sa paligid niya, inaalis mo yung mga insekto. That is a way to preserve yung seed upang ang seed ay lumaki at magbunga. Sapagkat walang itinanim, kinabukasan ay harvest na agad. The Word of God is the same thing. Kapag yan ay itinanim, well, don't expect tomorrow na ikaw ay harvest agad. Pero alam nyo kanina, natutuwa ako dahilan nag-usap kami ni Brother Danny. Sino bang nakakaalala yung mensahe about doon sa almond tree? Bago mag-harvest ang bunga ng isang almond, it takes 7 months.
Siya yung unang magbubunga, siya yung mag-uunang umusbong, siya yung mag-uunang magyumabong ang kanyang mga dahon. Pero bago siya magbunga, bago mo ma-enjoy ang bunga niya, it takes 7 months bago mo mapitas ang bunga. Grabe, maghihintay ka ng 7 months. Pero kapag nasa presensya ka ng Diyos, ang almond tree na yan, na isang tungkod ni Aaron na made in almond tree, na ito inilagay sa presensya ng Diyos, nagbunga na kinabukasan. Hallelujah. But the key is there. Pag ikaw ay nakababad sa presensya ng Diyos. And the Word of God ay ipinakita nito sa kabilang paraan. Pwedeng mangyari ang bagay na yon kapag ang puso mo ay genuine, kapag ang puso mo ay nababad sa presensya ng Diyos, kapag ikaw ay nanatili sa presensya ng Diyos, pwede yung binhi ang salita ng Diyos ay mag-manifest sa iyong buhay, kahit isang araw lang, kahit isang overnight lang. Pero alam niyo po ba, sa Christian days, sino ba dito yung nagmamahal sa kaaway? Taas ang kamay. Bakit hindi mag-manifest yan? Dahilan? Hindi genuine ang ating puso. Hindi pa natin tanggap. Pero alam niyo po ba may paraan? Subukan mong itong i-cultivate. Subukan mo itong i-water. Subukan mo itong linisin. Subukan mo itong ingatan. Ibig ko sabihin, ang salita ng Diyos ay yung unti-unti mong itong ginagawa. Unti-unti mo itong ito isinasagawa, ipinapakita at tinatanggihan ng iyong sarili hanggang sa panahon na makikita mo ang fulfillment ng salita na yan ay nagbubunga na sa iyong buhay. Kasi hindi lahat kaya ng isang panahon lang. It takes many years or many days bago ang salita ng Diyos ay magbunga sa isang tao. And that's the problem. Ating inaawit yan, di ba? Sino ba dito yung 20 years na naglilingkod sa Panginoon? Taas ang kamay. Mukhang walang nakataas ang kamay, kundi yon. Ako lang din, tsaka yung nga lang brothers. But to be honest, are we perfect? Is the Word of God truly nagmamanifest sa ating buhay? Not yet. But I believe, ang Panginoon na nagsabi, babalikan niya ang iglesia. At isa ako doon na walang bahid, dungis at mantsa. Mangyayari yan sa kanyang kaparaanan. Pero tinuturuan tayo ang salita ng Diyos. Ito ay kailangan nating i-exercise araw-araw. At ang one way to exercise the Word of God is consistency of speaking His Word. There is a great philosopher, dalawang nakiklaim nito, isang Prime Minister ng UK at isang Chinese. Sabi dito, your thoughts, watch your thoughts, it will become your words. Watch your words, it will become your action. And watch your action, it will become your habits. And watch your habits, it will become your character. And what's your character? It will become your identity. Well, anong ibig kong sabihin doon? Ang lahat na yon ay nakakabit ang consistency. At nandoon ang words. Bago ikaw ay makagawa, sinasalita mo muna ang isang bagay. That is the law of faith. Mamaya dadaan tayo dyan, pero ayaw ko munang magpatuloy. Now, ulitin ko. Ang kailangan natin ma-establish ngayon ay yung consistency of our words. Napakahalaga po, brothers and sisters, kapag ating itong binabanggit. Kahit sa pananalangin, sino ba nananalangin dito sa isip lang? Taas ang kamay. I want you to be honest. That is the wrong way. Ang way ng pananalangin, you have to confess with faith. Kapag ang nananalangin na may pananampalataya, sa Bible, ito ay kinokompess ng bibig. Well, kaya naman si Hannah napagkakamalang baliw kasi nananalangin siya at ang kanyang bibig ay gumagalaw. Pero kung nanalangin siya, natahimik yung kanyang bibig, siguro hindi siya pagkakamaling baliw ni Eli. Pero the reason kung bakit naisulat ito para to our learning. Okay? I believe na ito ay ating nadadampot. Kung meron mang sakit na tumatama, salamat sa Diyos. Sapagkat ito ay pagtutuwid. Ang isang quote, gaya ng aking nabanggit, a seed planted today does not produce a harvest tomorrow. It requires consistent watering, consistent sunlight, consistent care. So, ganun din ang salita ng Diyos.
Another thing na gusto nating ipakita is another quote. Your mouth reveals your heart harvest. What you speak, you become. Well, magandang suportahan niya ng Book of Proverbs chapter 12 verse 14 sa Amplified Version. Ang sabi dito, a man will be satisfied with the good by the fruit of his mouth. And the deeds of a man's hand will return to him in accordance with his way. Again, yung unang phrase, a man will be satisfied with good by the fruit of his mouth. Ang tao daw ay masasatisfied sa pamamagitan ng mabuti na ito ay produkto ng kanyang bibig. Well, alam natin ng Bible, di ba? Ang tao, ang salita ng tao, ang siyang nakakapag-defile o nakakapagparumi sa isang tao. Tama po ba? Yan ang Book of Matthew. Pero alam niyo po ba, ang isang kaisipan na aking ini-inject dito, ang mga ating kinakain, sabi ng Bible of Book Matthew, ang kinakain natin mula sa ating bibig, pumunta sa ating tiyan, hindi yan yung nakakapagpapadumi sa tao. Ang lumalabas sa bibig ng tao na nagmumula sa puso, yan ang nagpapadumi sa isang tao. Pero baliktarin natin in a good term. Kasi yung tinasabi dito ng salita, it is matter of good words or bad words. Kapag good ang iyong sinasalita, instead of defile, ay magiging buhay sa isang tao. Yan ang ating pinag-usapan sa Book of Proverbs chapter 18 verse 21. Pero I want you to say now, if you say it to yourselves. If the Word of God released from your heart, at hindi mo to ina-address sa ibang tao, kundi ina-address mo yan sa iyong sarili, gaya ng sinasabi ng ating pinag-uusapan, sumarap ka sa salamin, salitain mo kung ano magiging ano ka, ikaw ngayon ang tumatanggap ng binhi ng salita ng Diyos. If you consistently doing that to yourselves. Sabi dito, ikaw ay masasatisfied. Kung ano ang iyong kinakain, ay yun ang magiging ikaw. Sino ba dito yung mga notes nyo, binabasa nyo, naririnig nyo, at ina-address nyo para sa inyong sarili? Or nina-notes nyo lang? Di ba? Bago muna sa iba, sa inyo muna. Bago mo ihayag ang salita ng Diyos, sa iyo muna sarili, patunayan mo. Di ba? Yun ang mas magandang testimony. Natutunan mo. Alam nyo, brother, sister, gusto ko mag-testimony. Hindi ko alam na nagagawa ko na pala yun. Sa panahon ng nananalangin kaming mag-asawa, well, maybe maging pattern, humingi kami ng kahilingan sa ating Panginoon at magkaroon kami ng anak. Nagkasundo kami, mag-asawa, sa pananalangin at sa aming mga confession. Pero dumating yung time, ang ating mahal na Pastor Nonoy noon ay nagtawag ng altar call. Sino man dito yung mga young couple, lumapit na dito sa harapan at ipapanalangin ko. Ako yung unang tumayo ng time na yon, pagkakalam ko, at ako yung unang pumaroon sa harapan kasama ang aking asawa. Sumunod yung mga ibang young couples. At after ng pananalangin, nagbago ang aming attitude. It's now taking a faith. Ito ay aming ginagawa na sa pananampalataya. Alam niyo po ba ang pinanghawakan namin? Nagpangalan kami, nagkasundo kami kung anong ipapangalan namin. Inilagay namin ang pangalan na yan, ang password na yan, sa computer. Kaya every time na bubuksan namin ang computer, dinatype namin Isaac Philip. Yan ang pangalan ng anak ko. Every time na may sasabihin sa akin, Brad, ano magiging pangalan ng anak? Isaac Philip. Isaac Philip, Isaac Philip, Isaac Philip. Yan ang aming confession. At dumating ang panahon, after 1 month, nabuntis si Mrs. At ang sabi ng iba, Brad, ang ganda ni Mrs. Siguro yung anak niyo babae. Sabi ko, no. Isaac Philip. Continuous confession for 9 months. At dumating ang pagkakataon, lumabas, lalaki. Why? Because it takes faith.
Mamaya, titingnan natin yung scriptures na yan. Because there's a law of faith na kailangan nating maunawaan, mai-apply sa ating buhay. For the Bible, it says, hallelujah, mamaya, basta babanggitin ko, sa John chapter 6, verse 63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Well, pinanghawakan mo ang salita ng Diyos, sinasalita mo ang salita ng Diyos, it is a spirit and there's a life. Hallelujah. And that is why nangyari ang mga bagay na yun. Pero alam niyo po ba, sino nakakatanda dito ng isang istorya sa Bible? I mean, not story in the Bible. Yung story na ipinaano sa atin ng ating mahal na Pastor Nonoy noon, na merong isang babae na merong goiter na malaki sa kanyang leeg. Sino ba nakakalala niyan? Nung ipinalangin ni Brother Branham, I believe, sabi niya, babae, pinagaling ka ng goiter, sabi ng Panginoon. Ang babaeng ito, tuwang-tuwa, may goiter dito. Sabi niya, salamat, pinagaling na ako ng Panginoon. Ayan naging confession. Tuwang-tuwa ang mga kapatiran, tuwang-tuwa ang pastor. Tumating ang pangalawang araw, ang sabi pa rin niya, salamat sa Panginoon, pinagaling niya ako, pero may goiter pa rin. Pangalawang araw, pangatlong araw, pang-apat na araw, 1 linggo, 2 buwan, 3 buwan. Ang confession niya hindi nagbago. Ang sabi niya, salamat sa Panginoon, pinagaling niya ako sa goiter. Yan ang naging confession ng babaeng ito. Now, nagtaka na mga elders ng church, pumunta ang deacon, pumunta ang pastor, sis, may problema tayo. Bakit? Bakit mo sinasabi na pinagaling ka ng Panginoon pero nandiyan pa rin ang goiter mo? Aha? Mukhang mali yata ang iyong pananampalataya. The doubt is starting na dumarating sa isang babae. Pero alam niyo po ba yung babae na ito? Lumuhod sa Panginoon na tumiyak. And it takes years bago dumating ang fully nawawala na goiter sa kanya. Ang sabi niya, Panginoon, sabi mo, pinagaling mo na ako sa goiter. Panginoon, patunayan mo sa kanila. Siya, na mayroong pananampalataya, tanggap niya na gumaling talaga siya. Pero yung nakakakita, hindi pa rin tanggap dahil walang pananampalataya. Sabi ng Panginoon, siguro marahil, sige, patutunayan ko. Nung gumaling, hallelujah, yung pastor, yung elder, nagsisi sa Panginoon. Pero siya, same thing. Salamat sa Panginoon, pinalaya o pinagaling ako sa goiter. Look what the confession made. It consistently speaking hanggang sa mangyari ang bagay na yan. Walang problema kung ikaw magsasalita ng salita ng Diyos. Remember, the words of God, they are spirit and they are life. Amen. Hallelujah. Alam niyo sa panahong ito, kung bakit ito inigay sa aking puso, ang bride, ang ministry ng bride sa huling panahon na ito ay merong speaking to the existence. Merong silang kakayanan na magsalita at ito'y mangyayari. At ang book of John chapter 14, sabi ng Panginoon, the works that I do, He shall do also. And the bride, hallelujah, is the part of a word. Kung ang ulo, ang ating Panginoon, ang iglesia niya, ang bride niya, ay tayo yon, we are a part of His word. Therefore, hindi mawawala ang ating pagsasalita kapag hindi natin ito na-exercise sa ating buhay. Well, pagdating ng panahon, baka tayo ay mangmang sa pagsasalita ng salita ng Diyos. Come on, brothers and sisters. Kailangan magbago ang ating konsepto. Hindi lang basta ito narinig. Remember, sa Romans chapter 10, ang kapatawaran ng kasalanan, yes, ang bautismo, ang pakikinig ng salita ng Diyos, pero huwag niyong iaalis ang confession. If you confess your sin and believe, you will be saved. And that is the reason na mga nabautismohan dito, hallelujah, sa tubig, bago kayo ilubog sa tubig, meron mo ng confession. Tama po ba? Yan ang order?
Yes, yan ang Bible. So hindi dapat mawala. Ang kailangan lang sa atin, hindi naman nawawala, Brother Philip. Ang problema sa atin, yung consistency sa pagsasalita ng Diyos. Well, kanina, napakaganda ng ipinangaral sa atin. The problem is, yung heart. Sabi kanina, kung nasaan ang yung treasure, naroon ang yung puso. Tama? Yan din ang problema ng ating Panginoon. Nagtataka siya sapagkat nakita niya sa mga Pariseo, Saduceo, sabi niya, mga hipokrito kayo. Papaano kayo nakakapagsalita ng mga mabubuting salita, ngunit ang kanyang buhay ay taliwas doon? Sino nakabasa ng scripture na yan? Yes? Sinabi yan ng Panginoon? Yes. And that is the problem. Well, alam naman natin, di ba? The abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung walang laman ang iyong puso ng mga salita ng Diyos, walang lalabas ng salita ng Diyos sa bibig mo yan. The problem is the heart, kung ito'y tinatanggap mo. Kasi merong kaaway kapag ang Diyos ay nagsaboy ng binhi. Merong kaaway na katulad ng isang ibon na tumutuka diyan sa inyong puso, yung tinutuka niya yung binhi, yung salita ng Diyos at aalisin sa inyong puso upang wag ang tao ay maligtas. Book of Luke chapter 8, yan ang sinabi. Hindi lang yun sa pandinig, nung nandun na sa puso. Tinutuka pa. Remember, ang seed ay kailangan yan mag-turn into fruits. Paano mangyayari yan? Consistency of watering, consistency of sunlight, at consistency of taking care of the Word of God. Hallelujah. Now, suportahan natin ng scriptures ang ating mga nabanggit. Ang Matthew chapter 12, verse 34, sabi ng ating Panginoon, hanggang verse 37, O generation of vipers, how can you being evil speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of a good treasure. Remember, kanina pinangalan, greatest treasure. At ang binanggit, ano yung greatest treasure? Is the Word. At di tayo magbibigay ng emphasis. A good man out of the good treasure of the heart, bring it forth good things. Bring it forth good things. Ibig sabihin yung lalabas sa bibig sapagkat ang sinabi dito, how can you evil man nag-i-speak ng good things? At ang sumunod na verse, out of this treasure. Well, paano nga naman magsasalita ang masama ng mabuti kung wala namang naiso, kung wala namang naitanim sa kanyang puso? At ang sabi dito sa verse 35, a good man out of good treasure of the heart bringeth forth good things. And the evil man out of evil treasure, so dalawang treasure, there is a good treasure, there is an evil treasure. Out of his evil treasure bringeth forth evil things. At ang sabi ng verse 36, but I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. And verse 37, for thy words thou shalt be justified, and by thy words shall be condemned. Hallelujah. Anong panalangin natin sa Panginoon? If I were you, brothers and sisters, gaya ng ipinangaral kaninang umaga, o Bible study, seek the Lord. Seek the hidden treasure of the Lord. Although na mahirap, kasi ang paghahanap mo ng isa, hindi ko nakita, wala yung hinahanap ko. You give up already. Pero ang paghahanap, halungkatin yan. Consistency is the key para mahanap mo ang isang bagay.
Without consistency. You know what? The bridge is the consistency. You cannot go beyond dun sa isang kinalalagayan mo kapag walang consistency. Kapag nahanap mo ang hidden treasure ng Panginoon, then you will understand the fear of the Lord. Then you will understand and you will know Him more. Amen. The problem is walang consistent. Hallelujah. And that is the reason. Ito ang payo ni Apostol Pablo. Colossians chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching, admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with the grace in your hearts to the Lord. Again, let the word of Christ dwell in you richly. The key is there. Kailangan mo nang ang puso mo ay mag-umapaw, malagyan ng mga salita ng Diyos. Sapagkat yan mula dyan sa iyong puso. Kapag yan ay nag-uumapaw na, hindi mo mapipigilan yan. Hallelujah, lalabas sa iyong bibig yan. For the abundance of the heart, the mouth is speaking. And then you will know kung sinong tao na yon. If he is a good man, ang kanyang mga salita ay mabubuti. If it is an evil man, ang kanyang mga salita ay hindi mabuti. You will know. Kaya sabi ng Apostol Pablo, let the word of Christ dwells in you richly in your heart. Well, totoo naman yun. Walang lalabas sa iyo kung wala ka naman natanggap. Ang lalabas lang sa iyo, yung makatao mong pamamaraan. Now, tingnan niyo ang sinabi dito ng Book of James. Maganda yan, no? Sa Book of James chapter 3, verses 3 hanggang 6. Alam natin, the tongue is small but powerful. Pero alam niyo po ba, makikita natin dito yung consistency. Ang sinong hindi nakakita ng consistency, hindi natin maunawaan ang tinawag, ang sinabi dito ni James. James chapter 3, verse 3. Behold, we put bits in the horse's mouth. Alam niyo yung bits? Yung nakalagay dito sa nguso ng kabayo? That they may obey us, and we turn about their whole body. Ibig sabihin, kapag ang nangungutsero, hinila niya yung bits pakanan, may tali yung bits, nandun sa kabayo, tapos may tali dito sa kanan, may tali dito sa kaliwa. Kapag hinila daw ng kutsero, yung kanan, yung kabayo daw ay magti-turn pa kanan. Sa maliit na bits na yan, ay napapaliko niya ang kabayo. Yung horsepower ay napapasunod niya dahil sa maliit na bits. And sabi niya, yan daw ang kapangyarihan ng tongue na kayang pasunurin ang bagay na mabigat, ang bagay na hindi mo akalain. Pero, sino ba dito nakasakay dito ng kalesa? Sino ba nakakita sa isang kutsero? Alam niyo po ba, pinahawak ako ng timon ng kutsero, yung may tali. Pinihit ko ng kanan. Guess what? Ano nangyari? Nagkanan o hindi? Sad to say, hindi nagkanan. So para bang may mali? Sabi ng kutsero, paano mapasunod mo yung kabayo na yan? Siguro alam niyo na. Hatakin mo ng hatakin pa kanan hanggang sa kumanan. There is a consistency. Okay? The tongue is very powerful. Pero kung isang beses mo lang yan i-apply, wala kang makikitang kapangyarihan yan. Pero kapag in-applyan mo yan ng paulit-ulit, makikita mo ang resulta. Gaya ng pagkain, di ba? So bago ko malimutan. Yung kinakain mo, baboy, sa isang araw, walang impact yan. Hindi makikita ang problema dyan. Hindi mo paaanihin yan. Di ba, Brother Michael? Brother Arturo? Pero subukan mong paulit-ulit mong gawin yan, consistency. Kain ka ng kain. And then, you will receive your reward. See? If you eat good food, your body will be good. But if you eat bad fruit or bad food,
your body will be bad. Simple principle na binigay sa atin ng Diyos. What you eat, you will become. And that's the problem. Hingi tayo sa Panginoon na pagalingin tayo. Come on, brother and sister. Yes, may pagkukulang tayo if we lack of knowledge. Sabi ni Brother Michael kahapon, ako, Kuya Philip, sorry Brad, paalam ko lang sa iyo. Bigyan ko ng illustration. Pag nagutom ako, banana na lang kinakain ko kasi para hindi tumaas yung sugar. Sabi ko, Brad, binabasa ko, hindi dapat banana. Hindi, banana, isa lang. Nakilang ka ba? 3. Sabi ng, nabasa ko, mali. So, nagpunta kami ng AI, chinat GPT namin. Yung matataas ba na blood pressure, okay ba kumain ng banana? 3 beses, o 3 piraso isang araw. Sabi ng chat GPT, no. Dapat kalahati lang daw. Come on! Bakit siya kumain ng mansanas? Ng banana? Kasi hindi niya alam. Tama. Ang 3 ay marami. Kalahati lang ang nire-require. Bakit ka kumain nun? Dahil hindi mo alam. Pero kung alam mo, now may problema. Kapag alam mo ang salita ng Diyos, ngunit hindi mo ginawa, then that's the problem. Pwede tayong humingi sa Diyos, patawarin mo ko sa kamangmangan ko dahil hindi ko alam. Patatawarin ka ng Diyos. Pero kapag alam mo na ang katotohanan, pero pag hindi mo ginawa, that is transgression. Come on, brothers and sisters. Simple analogy ating makikita. Now, the tongue is very powerful. Tama? At isang halin tulad dito ni James, sabi dito sa verse 4, behold also the ships, which though they be so great and driven of fears of wind, you are turned about with a very small helm. Yung pinaka-timon di sa likod. Helm. Whithersoever the governor listeth. Ano ibig sabihin nun? Ang dila daw ay hinalintulad doon sa, sino ba dito nakita ng barko? Sa likod nun, merong rudder. Ang tawag dito is helm. Ang laki ng barko, di ba? Pero napipihit niya ang buong barko pakanan o pakaliwa. And the question is this, sino ba dito nakasakay ng barko? At nakita na kung paano magtimon ang piloto ng barko. Sino nakakita? Come on. Alam niyo, brother and sister, nakita ko, nung inikot niya yung isang malaking timon, yung barko hindi lumiko. Sad to say. Pero yung timon, nung paulit-ulit niyang niliko, mabilis. Yung barko namin, dahan-dahang kumakanan. So, hindi pala isang beses. It takes consistency bago mo mapihit ang malaking barko. That's the power of the words. The tongue. You have the power. Kapag hindi mo ginamit yan para sa iyong sarili, una, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi magiging impact sa iyo. Pero once natutunan mo ang bagay na ito, the Word of God, sabi dito sa ating binasa in John chapter 6, verse 63, there is a life and spirit. And now, ma-enjoy nyo. Kung ang mga philosopher nga na nagsasabi ng ganito, how much more pa kaya ang salita ng Diyos? Hallelujah. If the basis lang ang pag-uusapan, hindi ako titingin sa mga philosopher, sa mga Chinese philosopher, titingin ako sa sinabi ng salita ng Diyos. Because may pangako dito. The words that I speak unto you, it is a words na merong spirit and life. Hallelujah. Another thing, ang sabi dito ng verse 5, the tongue is a little member and boasteth great things. Behold, how great a matter of lie, a little fire kindled. So, dito naman, ang kapangyarihan ng ng words na bumula sa bibig ay hinalin tulad naman sa fire. Well, mukhang mahirap itong i-connect. Pero alam niyo po ba, and sinabi dito, dahilan sa isang apoy na yan ay kayang magpasunog ng buong kagubatan. Tama? Well, the fire doesn't become a forest fire with one spark.
Hindi yan magiging forest fire ng isang spark lang. It grows through consistent fuel. Sino ba dito nakakita ng wildfire? Maliit na apoy lang yan. Pero, kapag ang kanyang katabi ay dry, kapag katabi ng fire na yan ay may katabing dry na mga damo, hallelujah, yung fire na yan ay lalaki. Lalaki ng lalaki hanggang magiging forest fire. Sapagkat sa ibang bansa, meron silang tinatawag na dry season. Yes, malamig, pero dry. Walang humid, walang moisture. Kaya that is the reason, isang spark lang, madaling magsunog. Pero alam niyo po ba, gayon din ang sinasabi ng tang. Kapag ang tang daw ay katulad ng isang fire, kapag yan ay isang spark lang, walang impact yan sa forest. Pero magkakaroon yan ng impact kapag yan ay merong fuel. Subukan mo yung Word of God. Word upon word. Word upon word. Rightly dividing the Word of God. Supporting scriptures. Kung ikaw ay magsasaliksik, hallelujah, ang impact ng isang salita na yan ay magbibigay sa iyo ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Hallelujah. Napakaganda ng analogy na binigay ni James na hindi natin ito nakikita ng una. Pero nung ating nararanasan, then, yun pala, kailangan pala na magkaroon ng consistency. Sapagkat merong law ang Bible, brothers and sisters. Ito, babasahin ko na. 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Ang sabi dito, we have the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore, I speak. Come on. Sino may pananampalataya dito? Well, kung kayo ay nananampalataya, you will speak. Hindi pwede dito, nananampalataya ako, pero hindi ka nagsasalita. May problema tayo. Sabi ni Apostle Pablo, this is the principle. I have same spirit of faith according as it is written. I believe, and therefore I have spoken. We also believe, and therefore we speak. Come on, brothers and sisters. Sabi ni Brother Branham, bigyan mo ko ng 2-3 minuto sa isang tao and I will tell him kung sino siya. Sapagkat the abundance of the heart, the mouth speaketh. The good treasure in a heart, ito ay malalabas, makikita kapag ito ay sinalita. Are we learning, brothers and sisters? Now, Mark chapter 11, verse 22 hanggang 23. And Jesus answering said unto them, have faith in God. For I verily I say unto you, that whatsoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast out in the sea, and shall no doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, and he shall have whatsoever he saith. Hallelujah. Amen. Maraming mga preachers, sabi nila, compound meaning yan. Hindi yan literal na mountain. Yan ay mountains of problem. Well, pero ang context kasi nito, kung babasahin natin, ang taas nito, si Jesus ay nagsalita doon sa fig tree. Wala siyang makitang bunga. Walang bunga ito Dapat panahon na ng pagbubunga. Dahilan ikaw ay walang bunga, mula ngayon matutuyo ka. Dahil ang isang puno ay walang pakinabang sa kanino man, kundi kumukuha lang ng sustansya at minerals doon sa lupa. Sabi ng Panginoon, matuyo ka. At kinabukasan, ang puno na yun ay natuyo. At ang sabi ni Jesus ay itong sumusunod. If you are answering and said to him, have faith in God, for verily I say unto you, whatsoever shall say unto this mountain. And the problem is, yung word na say. Sino ba dito ang nakakaunawa ng say ay isang salita lang? Yes. I believe it also. Pero alam niyo po ba, nung sinesearch ito, it implies plurality. Implies na tinatawag ng continuous saying.
The problem is, we talk about the mountain. Yang mountain ay mabigat, malaki, mayabong. Sinasabi natin yan. Pero ang sabi dito, ano ang gusto mo mangyari sa mountain na yan? Diba? At nagbigay ng isang example ang ating Panginoon. Sabihin mo, malipat siya sa karagatan, yan ay mangyayari. Pero hindi nagbigay siya ng katapos-tapusan doon. Pansinin niyo yung last verse. Whatever He saith. Ano man ang iyong sabihin sa mountain na yun, mangyayari yun. So hindi siya nagtuldok. Nagbigay siya ng kaisipan na hindi lamang palipatin siya sa isang lugar, kundi anuman ang iyong pananampalataya sa mountain na ito'y mangyari, ito ay manggagayon. Nakukuha ninyo? Hallelujah. And I believe it will happen. Well, if it is a compound meaning, yes, pwede din. Kung yan ay mountain ng problema, Goliath ng iyong problema, Goliath sa iyong sarili, you can say, lahat na anong pwede mangyari kay Goliath, yan ay madidissolve. Or ano mang yung naisin. Sapagkat, gusto ko magbigay ng isang example. Alam natin ang Bible story about David and Goliath. Tama? Dito makikita natin, i-relate natin, whatever you say on this mountain. Si David, sinabi lang ba niya na ikaw ay tatalunin sa pangalan ng Panginoon? Ganun ba? Sino nakabasa? Yun lang ba ang sinabi ni David? No? Gusto niyo basahin? Sige, basahin natin. Ang 1 Samuel chapter 17 verses 45 hanggang 47. Look what David says. Hallelujah. Hindi lamang isa, kundi marami siya na sinabi kay Goliath bago niya si Goliath mapabagsak. Verse 45. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with the sword, and with the spear, and with the shield. Sabi ni David, But I come to thee in the name of the Lord of the hosts, the God of the army of Israel, whom thou hast defied. Hallelujah. This day will the Lord deliver thee into my hands. And look what David says. Anong gagawin niya kay Goliath? Naging specific siya kung anong gagawin niya bago siya mananagumpay. I will smite thee and take thine head from thee. Oh my goodness. Dalawa na. And I will give the carcasses of the hosts of the Philistines this day unto the fowls of the air and the wild beasts of the earth, and the earth may grow that there is a God in Israel. Look what David says to Goliath. Are we understanding now? Consistency of words. I know one word is enough. Pero if you put consistency, it will give a great impact. Come on, brothers and sisters. If you say kung ano ang magiging ikaw sa hinaharap, say it every day, brother. Scriptures upon scriptures, scriptures upon scriptures. Then, hallelujah, someday, somehow, hallelujah, consistency, hallelujah, makikita ang great impact sa iyong buhay. Amen. At you will be a blessing among others. Kung ano yung sinabi mong sarili, yun yung magiging gayon din sa iba, sapagkat ikaw ngayon ang magbe-bless. Bless and curse ay nasa power ng iyong bibig. Remember, before mo i-bless ang iba, i-bless mo muna yung sarili. Bago ka mangaral sa iba, pangaralan mo muna yung sarili. Tama? And that is what happened in David. Another scriptures. Yung babae na inagasan ng 12 taon ng dugo. Consistency. Napakadaling isipin. Alam na natin yung talata riyan, pero minsan, hindi natin nakikita ang pinaka-essence ng story. Well, babasahin ko at magbibigay tayo ng diin. Matthew chapter 9, verses 20 hanggang 22. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind me, nasa likuran ng ating Panginoon, and touched the hem of His garments. And she said within herself, If I may but touch His garments, I shall be whole.
But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, "Daughter, be good comfort. Thy faith had made thee whole." And the woman was made whole from that hour. Well, hallelujah. Because he confessed it, bago mangyari ang action, he confessed it sa kanyang bibig. Pero the question is, how many times niya ito kino-confessed? I believe it is a one-time event. Marahil, kung ating lalawakan ng ating kaisipan, habang naglalakad siya, mahawakan ko lang. Marahil ganun. Pero alam niyo po ba, sabi dito, sa ating passage na binasa, well, kung tataas tayo, naubos na lang lahat ng pera niya, pumunta ng mga dalubhasang mga doktor para siya ay gumaling lamang. Ngunit hindi siya napagaling nito, bagkos ito'y lumala. The problem is, hindi natin nakita ang consistency ng kanyang confession. Kung ikaw ay may sakit, pumunta ka sa doktor, anong ina-expect mo? Gagaling ka o hindi? Gagaling. Di ba? Eh kung hindi ka gumaling, pumunta siya sa isang doktor ulit. And na-expect mo, hindi ka gagaling o gagaling? Gagaling. And that is the reason, nung walang-wala na siya, makikita natin ang kanyang salita sa huli. Mahawakan ko lang ang laylayan ng ating Panginoon, ng Panginoong Yesus Kristo, I may be whole. Yung word na I may be whole, hindi lang niya binanggit yan sa panahon sa ating Panginoon, kahit ng mga nakaraang taon pa niya sa buhay. Hindi natin naiisip yun, sapagkat naiisip natin, dito lang sa panahon ni Jesus. Pero alam niyo po ba, ang lahat ng pumupunta sa doktor, ang kaisipan nila at ang kanilang confession, gagaling ako. Di ba? Discourage came, pero ang nangyari, sumunod na ubos na lang ang pera niya, sumunod hanggang sa makita natin na walang-wala na siya, pero ang kanyang mindset, gagaling ako. Ganyan ba ang ating perseverance? Never give up. But it matters kung ito iyong sinasalita. At nag-matter ito sa babaeng ito. Dahil sa babaeng ito, bago siya umawak, bago siya gumawa ng action, meron muna siyang confession of faith. Well, because you believe, you will speak. That's the law of faith. Huwag mo sabihin sa akin na nananampalataya ka, pero hindi ka nagsasalita ng salita ng Diyos. Huwag mo sabihin sa akin, ako naniniwala sa salita ng Diyos, na hindi mo nga sinasalita sa iyong kapwa. Minsan sa panalangin ay hindi mo mabigkas. Why? Wala nang kaalaman. But if we know, the law of faith is kailangan may confession. At ang confession ay hindi one-time event. It must be consistent. Hallelujah. Then, you will see exponential results in your life. There's a lot of scriptures na pwede pa nating pag-usapan. Pero, dito na tayo sa centurion. Matthew chapter 8, verses 5 hanggang 10, at saka 13. Well, to cut the story short, wala na akong oras. Ang centurion na ito, pumaroon lamang siya sa ating Panginoong Yesus. At sinabi niya, may sakit ang aking servant. Sabi ng ating Panginoon, tara, punta tayo, papagalingin natin. Sabi niya, Panginoon, hindi ka marapat pumunta sa aming lugar. Sabihin mo lamang, at ang aking servant ay gagaling. That is the confession of his faith. Sapagkat sabi niya, ako rin naman ay nandito sa posisyon. Ano man ang sabihin ko sa aking kawal na gawin ito'y gagawin sa akin. Look, the authority na meron sa centurion ito. Hallelujah. Because he is a centurion, marami siyang ginahawakang mga soldiers, well, susunod sa kanya. But, ginamit niya ang kanyang authority ng tama. At ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, sabihin mo lamang, ang aking servant ay gagaling at ito'y gagaling. That is the confession of faith.
At ito'y nangyari. Brother Philip, where's the consistency there? Well, ang consistency dito, yung paggamit mo ng authority mo. Tama? Sabi sa Bible, sabi ni Jesus, I have given you authority to trample down snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. I have given you the authority. But the problem is, yung authority na ba yan ay ginagamit mo? Consistency. Kaya example dito ng centurion, ako rin naman ay nasa otoridad. Kung anong sabihin ko sa kawal ko, siya ay susunod. Ito ay kanyang ginagawa sapagkat backup siya ng Rome. Nilagay siya sa posisyon, binigyan siya ng authority, at sa kanyang, hallelujah, pagganap, pag siya'y nagsalita, may authority. Well, pag sinabing may authority, merong kasiguraduhan. Pag sinabi niya, yun ang mangyayari. Yun ang gusto makita ng Panginoon. Yang pananampalataya na walang doubt. At ginamit niya ito sa Panginoon. Panginoon, sabihin mo lamang. At nakita ng Panginoon na may authority. Wala siyang nakitang greatest faith sa mga Hudyo, sa kanyang mga piniling mga anak, kundi sa centurion lamang. Brothers and sisters, gaya ng aking sinabi, we are the bride in these last days. You have the authority to speak the word. But the problem is, hindi natin ito na-exercise consistency. The problem is, marahil paglinggo, meron kang kumpiyansa, meron kang authority sa isang bagay na gusto mo mangyari. Pero pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, wala na. Puro negative na ang confession. Come on, brothers and sisters. It happens sapagkat sinasabi ko sa inyo, brother and sister, pag nagtanim ka ng binhi, hindi ka ba sa aani kahapon? Bukas. Kailangan yan, merong span of time. At gusto nang makita ng Panginoon ang iyong confession of your faith. Kailangan makita yan ng Panginoon. Then, darating ang bagay na yan. Sa buhay ko, babalik ko, hindi ko alam, nagagawa ko na pala. It takes 9 months bago lumabas ang anak na lalaki, bago mangyari ang bagay na yun. Sa bawat tanong, sa bawat discouragement, the confession of faith na hindi nagbago. Why? I believe, I speak. And that is the reason, abundance reward. Brothers and sisters, marami pang mga magagandang talata. Sabi nila, ba't ang Panginoon kapag nagsaway sa hangin ay hinto na? Pero hindi nyo ba alam, ang ating Panginoon na binigyan siya ng authority, naging consistent siya na may authority. Palayas ng demonyo with authority. Nagpagaling na may sakit na may authority. Ngayon, nagpahinto ng hangin with authority. The matter, sa panahon natin ngayon, meron tayong authority pero hindi nagagamit. Paano darating ang bride's ministry, speaking the word into the existence, kung mula pa lang ngayon ay hindi natin ito na-exercise? Kahit sa pananalangin, hindi natin ito na-exercise. Come on, brothers and sisters. Paano natin may enjoy ang benefits ng words of God kung sa ating sarili ay hindi natin ito nagagawa? Paano ka maging pagpapala ang iyong mga salita sa iba kung sa iyong sarili ay hindi mo ito ginagawa? Unless na hindi ka naniniwala. Sapagkat dalawa lang naman yan. If you believe, you will speak. If you not believe, you will not speak. Simple as this. A good treasure coming from the heart, lalabas yan sa iyong bibig. Kanina na ating pinakita. What is the greatest treasure? His word. Anong payo ni Apostol Pablo, Colossians chapter 3? May the word of Christ dwell in your heart richly. Sapagkat, pag yan ay napuno, hindi mo mapipigilan yan. The abundance of the heart, the mouth speaketh.
And you will identify them. And then you will know. Sabi ng Matthew chapter 7, makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng kanilang bunga. At alam niyo po ba, ang isang bunga ay makikita rin sa ating mga labi? Ano yun mga labi na yun? Sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2, yung ating mga pagpupuri. Kaya hindi mawawala sa isang mananampalataya ang magpuri. The fruits of our lips, praising God, giving glory to God. Di ba? Hallelujah! Kaya hindi mawawala ang pagpupuri sa Panginoon. Naniniwala ko, sintonado ka man, pero hindi mawawala ang pagpupuri pag awit sa Kanya. Brothers and sisters, there's too much to say, but ang oras ay hindi na sasapat. Binigyan ako ng tamang oras, tapusin ko ng tamang oras. At sa umagang ito, tanghaling ito, tayo ay tumayo. It's almost 12. So, give me 5 minutes to close this. And I believe na nakuha natin ang mensahe. Again, gusto kong basahin ang ating teksto. Ang ating title, The Power of Consistency. Speaking the Word until it manifests. Ang kapangyarihan ng papatuloy, ang patuloy na pagsasalita ng salita ng Diyos hanggang ito ay mahayag. Hallelujah. At ang ating verse na ginamit ay ang Proverbs chapter 18, verse 20 hanggang 21. Brothers, gusto kong sabihin ito sa may sakit. Kung ikaw ay may sakit at sinasabi, lagi mong kino-confess sa iyong sarili, mahina ako, may sakit ako, the reason kung bakit yan ay nanatiling sakit sa iyo, dahilan ang iyong confession ay hindi nagbabago. Pero kung matututunan mo lamang na baguhin ang iyong statement, kung matututunan mo lamang banggitin ang angkop ng mga salita, ang pananampalataya ng salita na may pananampalataya, I believe ito ay mangyayari sa iyo. Walang imposible sa Diyos. Amen? In the book of Proverbs or book of Psalms, ang sabi, gusto kong basahin ito, brothers and sisters. Proverbs chapter 12, verse 18. Speak without thinking, and your words can cut like a knife. But be wise, and your words can heal. Hallelujah. Be wise. Huwag ka maging mangmang. Alam mo naman ang salita may kapangyarihan. Yan ay may espiritu at may buhay. Gamitin mo ng tama. At yung words na yan can heal you. Proverbs 15 verse 4. Kind words are like a life-giving tree. Brothers and sisters. 15 verse 4. Kind words are like a life-giving tree. But the lying words will crush your spirit. Death and life is in the power of your tongue. If you want life, gawin mo ang bagay nito with consistency. And your words can heal. And your kind words can give life. Because the words that you will say, it is not came from your own. It is came from God that you received His word and His promise. Siguro it's about time na baguhin natin ang ating konsepto at maging maingat tayo sa pagsasalita. Huwag tayo maging mangmang. Yung tipong iniisip natin, kailangan sabihin ko to. Pag hindi ko sinabi ito, hindi ako makakawala. No, sir. Mag-isip ka bago ka magsalita. Sapagat sa iyong pagsasalita, hallelujah, you can give life. You can give death to someone. And the problem is, hindi ka palalagpasin ng Diyos dyan. Ang kamangmangan ng iyong pananalita, hahatulan ka pagdating ng panahon. Our God is a just God. Ano man ang iyong sabihin, mabuti man o masama, i-judge ka ng Panginoon. Pag mabuti, alam natin,
you will justify. But kapag mali ang iyong sinabi, you will be condemned. That's the scriptures. Hallelujah. Maraming salamat sa tanghaling ito. Bago tayo manalangin, tayo yung manalangin at tayo umawit na may pananampalataya. Let's sing a song, I know I am the bride that you're returning for. Do you believe? Ang panahon ay nagsasaysay na. Ang Panginoon ay darating na. Pero darating ang Panginoon para sa bride niya. Sino ang bride? Hallelujah. Ang bride niya ay may ganitong character. If you believe, you will speak. Sasabihin natin ito na may pananampalataya. Yes, Lord, I am the bride. Keep doing it. Keep praising. Keep sabihin natin ito'y lagi mong ikanta. Darating ang panahon, it will manifest to you. Lord, salamat sapagkat binigyan mo ako ng kapahayagan kaya ako maawit. Inaawit ko ito sapagkat ito'y panahon at napapanahon ng iyong pagbalik. Hindi kanino man, kundi para sa kanyang nobya. And I know I am the bride. Hallelujah. Awitin natin ito na may pananampalataya. Yes, Lord. Yes, Lord. Heavenly Father, we thank you for the word that you have sent today, Lord. Let this word, hallelujah, mag-ugat sa aming mga puso, Lord. At darating ang panahon, Lord, hallelujah, yung mga salita, ito'y mahahayag sa aming mga buhay. Mula sa aming confession ng aming mga pananalita at hanggang sa aming magiging action, Lord. Lord, gaya ng sinabi, Panginoon, ng yung mga salita in the book of Isaiah chapter 55. Ang iyong mga salita ay sinugo ng gaya ng ulan na hindi babalik sa iyo ng walang kaluwalhatian. And we believe, Lord, hallelujah, ang iyong mga salita, ang consistency ng pagpapaulan ng iyong mga salita, hallelujah, it will give harvest at it will give glory to you, Lord. Hallelujah, Lord, maraming salamat sa patuloy na mga salita namin natatanggap, Lord. Salamat sa pagpapaulan ng iyong mga salita. And yes, Lord, hallelujah, ang iyong mga salita, hallelujah, ibabalik sa iyo na may hatid na kapurihan. At maraming salamat, isa kami, Panginoon, na nakatanggap na iyong mga salita, Lord, na magbabalik sa iyo ng kapurihan. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpatawad mo ang panahon ng aming kawalan ng kaalaman sa iyong mga salita. Pagpatawad mo, Panginoon, ng kawalan ng aming pananampalataya kung minsan. And that is the reason kung bakit kami minsan ay paulit-ulit na nagkukulang, paulit-ulit na nadadapa. The reason, Lord, dahilan, Panginoon, ng kawalan ng pananampalataya. But now, Lord, hallelujah, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, we believe, therefore we will speak, Lord. At makikita namin, hallelujah, i-apply ang consistency, hallelujah, ito ay magbibigay ng magandang resulta sa aming buhay. Maraming salamat po. Bless your words once again, Lord, at ikaw ay malayang makapagturo pa kanino man. Sino man ang makapakinig, hallelujah, ng salitang ito, Lord, gaya ng aming napakinggan, your word is a spirit and a life. And the fruit of the Spirit is joy and peace and love. At Lord, ito'y mangyari sa aming buhay, Lord. O salamat sapagkat truly, Panginoon, na kami ay iyong tinuturuang lubos. Salamat sa pagtutuwid. Salamat sa paghahayag ng iyong mga salita. Sa iyo mabalik ang makapurihan at paluwalhati at pasasalamat. Ito'y aming pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen and amen. Ating palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah. Let's sing a song.